At itong antenang ito guys, pag nagko-configure tayo ay bigyan natin ng internet para mas madali kasi i-configure pag may internet ito guys. Nasubukan ko siyang walang internet, okay naman siya configure, pero mas maganda talaga may internet. So sa ngayon saksak na natin, power up na natin yung antenna. Yan, saksak natin dito sa connector nya, power supply na, at saka saksak na rin natin yung internet. Saksakan natin, lagyan natin ng internet guys. Yan, dito sa yan, may ilaw na po. Yan. So yan guys, may ganong indicator. Ibig sabihin nagre-restart pa yan. So, hintayin nating huminto yung blinking nya bago natin pasukin yung kanyang IP address. Nga pala guys, yung IP address nito ay nandito po sa kanyang likod upuit. Yan po yung management address nya. Yan, version 3 po yung ROG na ito guys. Yan, 192.168.1.10.1 po yung IP nya. At saka gigabit po itong router nito guys. Kaya ito magpatakbo ng 1000 Mbps na ISP. Ayan po. Ayan, pasukin na natin. Ayan guys, connect na po tayo sa wifi ni ROG. Ayan, ito po siya, si ROG. Connect po tayo. Dito guys, may automatic siyang naglalabas sa any network. So configure, pinutin na natin yung configure. Huwag nyo i-check yung auto upgrade guys. Configure lang natin, pinutin na natin yung configure. Yan, dito may lalabas na ganun. Make sure you want to set the Wi-Fi password. So pinutin na natin yung okay. So dito guys, sa mga gusto magdo-dual dual SSID yung kanilang antenna, ito po yung pinutin lang nyo ito, enable lang nyo ito, yung dual band single SSID, para magsama na yung SSID. Pero sa ngayon guys, tuturo ko muna sa inyo kung paano mag single ISP lang, at saka ituro ko rin sa inyo kung paano ito i-setting ng dual ISP. So ayan po. So sa ngayon, setting muna natin sa single ISP. Pakita ko sa inyo. So SSID, yan, so ito ilagay natin piece Wi-Fi. So kayo na bahala guys kung anong ilalagay yung pangalan. So sa akin, so sample naman ito is piece Wi-Fi. So ayan, so disable lang yung Wi-Fi password, disable lang ninyo. Tapos management password, dito guys maglalagay kayo ng management password para mapasok nyo ulit yung ROG. So sa akin is ROG lang, ROG 2024 number sign. So ganun lang yung aking nilalagay na password. So dito United States, lagay lang natin guys China or Hong Kong China, dahil pareho lang ng oras sa Pilipinas. So dito sa lagay natin Manila. Ayan, Manila, Asia Manila, kasi nasa Manila yung nasa Pilipinas po tayo. Tapos next, yun. So hintayin lang natin guys.
Yan. Yan po. So, connect tayo sa Peace Wi-Fi. Yung ginagawa natin. Ayan. Ayan, connected na po tayo. So, which is, ganito guys, connected na tayo. Ayan, simulan na natin i-settings yung antenna. So, open lang natin yung Chrome. Ayun, may lumalabas, automatic lang lumalabas. Pero pag hindi naman automatic lumalabas sa inyo guys, type lang nyo dito 192.168.110.1. ayan. So yung password na ginawa natin kanina, Roy G 2024 number sign, yung management password. Yan. Ayan, connected na po tayo. So dito guys, may nakalagay po dito, apat na pagpapilian po: home, internet, wifi, tsaka more. So dito lang, pindutin lang natin yung more. Tapos dito muna tayo guys sa express. So enable lang natin ito, tapos save. Ang purpose po nito guys, yung express is para mapalakas lalo yung, yan, nakasulat, express help you to get a faster network speed. So yan po guys, para mapalakas daw yung network speed, mapalakas. Tapos natin isip, pindutin muna na, pindutin din natin ulit yung more. Yan. Tapos ng more, health mode. Health mode muna natin. Yan. Ayan, hintayin lang natin guys. Pero hindi na po ito kailangan talaga guys. Kaya pwede na natin itong i-cancel. Cancel natin. Ayan, ayaw na ma-cancel. Ayan. So, pinutin natin ulit yung more. Ayan. At saka dito guys, pwede natin i-switch sa PC view para mas madali siyang i-settings guys. Switch natin. Tapos okay. Para landscape. Kasi makikita talaga yung madaming settings dito guys sa PC view. Actually guys, marami na akong encounter na ganitong antenna. Madalas ko na ganitong ginagamit. Kaya naisipan kong mag-video para naman sa hindi pa marunong mag settings, ay para naman may kunting may share tayo guys sa ating mga experience na mga kaalaman sa mga ganitong antenna. Mas madali kasing i-settings doon sa laptop, pero sa mga walang laptop, para ito sa mga walang laptop, kaya sinishare ko dito sa cellphone lang yung gamit ko. Yan, parang dali, scroll up natin. Yan. Bakit nawala yung ating, ayan, nagpalipat lang ng pangalan guys. Ganito yung ganon talaga si Roji pag i-configure natin guys. Biglang madidisconnect ka, pero connect lang ulit. Ayan, connected na tayo guys. Yun. Ayun, switch natin sa tapos dito guys, sa PC view na ito, may nakalagay dito yung more. Dito lang tayo sa more. Tapos may ganito lumalabas guys, marami wifi sign dito. Pinutin natin yung work mode. So ilagay natin access point. Ayan. Ayun, access point.
settings na siya. May IP. Tingnan natin yung IP. So, ang IP pala niya guys is ito yung IP na automatic niyang binibigay. Si Roji po is nagbibigay po ng automatic na IP para meron kasi siyang anti-conflict. Ito yung kagandahan ng router na ito guys. Kaya hindi siya basta-basta nagko-conflict ng mga IP. Bawa marami nang connected sa ISP ninyo. Tapos Roji yung ginagamit nyo. Si Roji nagbibigay ng IP na hindi conflict. Ito yung binibigay niya. 192.168.191. Yan po. So, yan po yung tatandaan natin. Kasi marami pa tayong CCTV nito guys. Ayun. So, tapos nito, Wi-Fi. Pinutin na natin yung Wi-Fi. Tapos radio. Dito sa radio. Sa radio guys, sa radio may nakalagay dito, ano ba ito? Bakit? Frequency, dito sa frequency, radio frequency, Hong Kong yung kaninang nilagay natin. Dito sa channel bandwidth, para sa mga lumang cellphone guys. May mga luma kasing cellphone, hindi sila nakakonek, hindi sila basta-basta makakonek. So okay lang itong auto. Yung auto natin pwede ring i-set natin sa top 20 MHz. Pero okay na itong auto guys, dahil may mga customer naman na mga latest din yung mga cellphone. Hindi man magkapare-pareho yung cellphone, iba-iba naman. So lagay lang natin auto. Dito sa channel auto din. Sa 2.4G po ito guys. Tapos dito sa channel current, nag-auto channel 1 po siya. Dito sa transmit power guys, isagad lang natin yan 100%. So dito naman sa 5G channel, auto lang din yung bandwidth. Tapos yung kanya auto lang din. Tapos sagad na natin yung power niya. Yan. Yan po yung radio niya. Tapos save. Tapos pindutin ulit natin yung Wi-Fi sign. Tapos may nakalagay ditong Wi-Fi. Wi-Fi. So lagay natin is dual band single ISP. Kaya naka-check po dito, naka-enable po dito guys. Ayan, piso Wi-Fi. So open lang yung ating password. Yan po. Save. Ganito lang guys, ganito lang yung pagko-configure ng single ISP, dual band na single ISP. So ayan, so balik tayo ulit. Pinutin natin dito sa work mode. Yan. So bumalik siya sa router guys. So ito yung pinakaiingatan ninyo, dahil bumabalik ito sa router na settings. So yan, balik natin sa access point. Tapos check natin. Yan. So ayan, nagbibigay siya ng ganito lang guys. So which is access point na tayo. At na-settings rin natin yung Wi-Fi. Ayan, radio frequency naka-automatic. Ayan. Okay na siya. Transmit power niya, settings na siya. Itong Wi-Fi niya dito na. Ayan. Balik tayo sa work mode. Tingnan natin. Ayan. Nagro-router mode naman siya. Ito yung problema ni Roji guys. Kaya dito tayo mahirapan sa pag-settings. Yan. Magbabalik siya sa router mode. Kung router mode kasi yung malalagay guys is halimbawa ako naghulog ako ng
5. Tapos 2 hours. 2 hours yung 5 doon sa bindo. So ang nangyayari guys, ang susunod na customer ay pag insert niya, pag pindot niya ng insert money, kung magkano yung oras mo doon sa time mo na ikaw yung unang naghulog, ganun din yung time na ibibigay ni customer, at automatic yun guys, automatic na magki-credit doon sa PisoWiFi. Kaya dapat talaga access point yung ating settings dito para hindi mag-uuto yung time sa ating mga bindo. Ayun, pindutin natin ulit. Suppose access point natin. Yan. Tapos internet. Dito sa internet guys, DHCP lang ito. DHCP. Ayan, dynamic. Tapos wala na tayong gagalawin dito guys sa internet. Ayan, sa client, yung cellphone ko, wala kasing 5G yung cellphone ko, kaya 2.4G siya nakakonect automatic guys. Ayan, pinutin lang natin yung 1. Ayan. So dito sa 1 guys, 1 settings, DHCP lang din ito. Wala tayong gagalawin dito guys. DHCP lang yung nilagay natin. Yan. Ayan, wala na tayong gagalawin dito. So dito lang talaga sa dito lang talaga sa Wi-Fi. Yan. Ayan, check natin ulit dito sa more. Check natin yung ayun, access point. Mahirap talagang i-setting ito, yung antinang ito. Ito yung madalas na problema ko guys. Yan, save natin. Yun. So ayan, finish. Nakalagay niya wireless repeating result. Ayan. So ayan, connect tayo ulit guys dahil nakalagay na is finish. So ayan, naka-PisoWiFi tayo. Ayan. Ayan guys, hindi natin siya mapasok dahil iba na yung IP na binibigay niya. Ayan, iba na yung IP. Ito yung tanda. Yung IP kanina binibigay niya is 192.168.31.191. So ayan, bakit ayaw mapasok? Ayun pala, lumilipat pala ng Wi-Fi. So connect tayo ulit sa Roji. Tapos pasukin natin yung IP na binibigay niya guys. Ayun, matik siya nagpo-connect na. Yun, yung ginagawa natin. Roji 2024 number sign. So lagyan natin. So ayan po guys, pasok na natin. So tingnan natin ulit kung na-access point na ba, dahil hindi ito magagamit natin sa ating machine kung hindi siya nasisetting sa access point. So ayan guys, ayan, access point na siya. Dito sa Wi-Fi, ayan, meron na dual band. Ayan, PisoWiFi yung nilagay natin. Ayan, ay makikita naman dito, connected tayo sa PisoWiFi kay Roji. Ayun. So ayan, pwede na itong gamitin sa ating bindo. Ayan. So try natin mag-speed test guys. Speed test tayo. Stability yung ating ISP. Tingnan natin.
Ayan. Ayan, piso wifi po. Connected tayo piso wifi. Ayan. Oh, ito lang po yung speed ng 2.4. Ito yung kaibahan ay may 5G at saka 2.4G. Dahil malakas po yung speed ni 5G guys. Liban at 2.4G is maliit po. Yan. Yan lang po yung nakukuha nating speed. Pero at least stable na ito guys. Gagamitin sa Pace Wi-Fi. Yan. So ayan po guys. Ayan po. Tapos na po nating i-configure yung ating Roigi sa dual band single SSID. Yun lang po yung pagsisettings niya guys. Maraming salamat po.